Welcome back sa ating mga balitang basketball. Patuloy pa rin po ang pagmamayabang nitong si Bam Adebayo dahil sa kanyang ginawang 83-point performance mga idol. At ito ho'y nagpabago raw sa kung ano ang tingin ng mga kalaban niya sa kanya, especially yung mga nagbabantay sa kanya. Ayon pa mismo kay Bam Adebayo mga idol, kung siya'y pumapasok na sa loob ng court ay kailangan daw talagang bantayan mo na siya sapagkat siya'y nakakapasok ng 7-3 sa isang laban at nakakapunta sa foul line. I think is a different level of respect for my offensive game for sure. Yun daw mga idol dahil sa kanyang ginawa sa kanyang 83-point game performance, yun daw huy nagbigay pa ng kakaibang respeto sa kung ano ang kanyang magagawa sa isang laban. May punto itong si Bam Adebayo pero dapat kino-consider niya na yung iba niya mga kasama ang nagbibigay rin po ng chance sa kanya na maka-score. Nagfa-foul ang kanyang mga kasama para siya'y makatira pa ng marami. Lahat ng iyon ay nakaset up para sa kanya. Lahat ng iyon ay ginagawa ng kanyang mga teammates para siya'y makaabot sa 83-point game performance na yun. Well, kung tutuusin, pagkatapos po ng kanyang 83-point game performance, eto na ang kanyang mga kinamada. 29, 23, 15, 14, 17, 18, 32, 28, 20, 21 points. Para sa inyo, ano ang komento rin mga idol sa tila pagmamayabang nitong si Bam Adebayo? Samantala, eto na nga, hindi na po makakatanggap ng NBA awards itong si Cade Cunningham, kabilang na ang All-NBA at ang MVP award. Mayroon pa kasing isang linggo na magpapagaling itong si Cade Cunningham at dahil po dyan, dahil sa 65-game rule ay hindi na siya eligible. Ibig sabihin yan dahil maga na sana ang inilalaro ni Cade Cunningham sa ngayon, MVP caliber at posibleng makasama siya sa first All-NBA na magkakaroon po sana ng increase sa kanyang kontrata. Lahat ng yon ay mawawala dahil dyan. Maliban sa kanya, si Anthony Edwards ay wala nga rin po dahil sa kanyang knee management. Hindi po siya makakatanggap ng award. Isang laban na lang sana. Pero dahil nga sa kanyang knee management injury ay hindi na siya makakatanggap ng award. Samantala, isang pasabog naman ang sinabi nitong si Tim Kawakami ng San Francisco Standard. Malapit na sanang makuha ng Golden State Warriors itong si Kawhi kung sakaling kanilang dinagdagan lang sana ang kanilang mga asset na ipapadala sa LA Clippers. Ayon sa impormasyon mga idol, malapit na sanang bumigay ang Clippers sa kanilang offer. Sa ngayon na nabigo ang Golden State, inaasahan na ito'y kanilang bibisitahin sa off-season kung ano na ang status ng Clippers sa pag-trade kay Kawhi. Kung mangyayari po ito ay isang malaking addition para sa Golden State Warriors. Hindi ko naman po maigagarantiya na instant kampyonato kaagad. Pero kung kanilang makuha si Kawhi, mayroon silang malaking chance na magawa ito. Kasama si Butler, Stephen Curry, Porzingis, lahat ay imposible. Especially kung healthy lang si Stephen Curry. Para sa mga NBA updates, tumuto ka lang. And as always, thank you for watching.